Sorry Kuya Bogs. Sorry Kuya Bogs. Sabagay, ano pa kasi Kuya Bogs, yan develop pa rin yung ano ko boss. Siyempre, develop pa yung utak ko. Boss, 15 years old pa na ako boss. Ganun ka ano yung utak ko. Siyempre, kahit baliktarin mo lang yung mundo, isa pa rin akong bata pre. Ano man sabihin nyo, bata pa rin ako. Hindi pa ganun ka-develop yung utak ko. Kaya minsan pumapapag talaga ako sa ganyan. Sorry pa rin mga pre. Sorry mga bossing, sorry na lang. Sorry sa mga ano ko kanina. Okay, pamain ako dito. Pamain ako dito ng TM ha. Sige Ray. Yun nakita ako. Sige Ray, Kuya Ray. Kuya Ray, pa-SSD Kuya Ray. Kuya Ray, pa-SSD ako. Hintayin ko lang si Kuya Ray natin. SSD. Kuya Ray, SSD po. Nag-SSD na si Kuya Ray. Sige Kuya Ray ha. Sana hindi ka joy man. Kasi kanina pa ako dito. Sana hindi talaga ano to. Maawa naman kayo sa akin man. Gusto ko lang ano eh. Gusto ko lang umangat sa buhay. Hihilahin niyo pa ako. Titripan niyo ako. Ano naman siguro masama kung gustong umangat sa buhay, di ba? Sa'yo na Kuya Ray. Kita nyo mga pards, diba? So, ito lang marami talaga toxic. Sobrang daming toxic na tao, di ba? Pag yung isang kabataan o yung isang bata, pag gumawa ng matinding gulo o simpleng gulo sa lugar natin o sa lugar-lugar nyo kung saan man kayong nakatira, sabihin nyo, perwisyo yung mga bagong kabataan ngayon. Di ba? Yun naman laging sinasabi ng matatanda sa atin, lalo na yung mga kapitbahay natin, mga martes dyan. Lagi nila sinasabi na, itong batang to, ganito, ganyan, paglaki na ito, walang patutunguhan, walang mapupuntahan, magiging addict, etc. kung ano sasabihin. Ngayon, yung nakikita natin sa social media, itong batang to, hindi siya ganong klaseng tao. Okay? So, hindi talaga natin maintindihan kung anong klaseng utak nyo meron mga tao ngayon. So, ito, nakita nyo naman, di ba? Ang sabi niya, wala naman daw masama sa pag-angat sa buhay. Yung may diskarte, di ba? So, imagine mga pards, kung halimbawa, yung batang yan, siya yung kapatid natin, pinsan, kamag-anak, ate, or kuya, o sabihin na natin, anak natin yan. Tingin nyo, pag ginaganyan yung anak nyo, pinsan nyo, kapatid nyo, nanay nyo, tatay nyo, kung ginaganyan sa online, or nagla-live selling para kumita na sapat na halaga, sa tingin nyo matutuwa kayo? Siguro naman hindi kayo matutuwa. Pag ganun yung ginawa, pag ganyan ginawa sa kapatid nyo o sa kuya nyo, di ba? So, ano mararamdaman nyo pag sila yung binabash mga mahal nyo sa buhay? Kahit naghahanap buhay, kumikita ng pera, sapat na halaga, di ba? So sana kayo, suportahan natin, hindi natin sila dapat i-down kasi, di ba kagaya niyan, bata. So, kanino ba magmumula yung respeto? Di ba dapat sa ating mga matatanda? O kailangan, hindi natin i-bash yung mga ganyang klaseng tao kasi yan mga ganyan, nagsisikap yan sa buhay. Kasi nga, dahil nga walang-wala, di ba? Gusto tayong kumita ng sapat na halaga, saktong pera, makakain lang, di ba? So, nakakaawa yung bata, mga pards, di ba? Imagine nyo, naghahanap buhay, kung ano na sasabihin, ibabash nyo, di ba? Lolokohin nyo, bibiruin nyo ng ganun. Di ba? Hindi, nakakaawa kasi, kaya sabi niya, wala naman daw masamang umangat sa buhay. So, may point talaga yung bata na yon. So, shoutout sa'yo, pare, kuya, shoutout sa'yo. Kahit anong sabihin sa'yo sa gagawin mo, ganyan talaga sa mundo natin. Pag meron kang gustong kunin, meron kang gustong abutin, pero kang dapat pagsikapan, hihilahin ka nila pababa kasi sila yung mga yan, mga naiinggit yan sa'yo. O sila yung mga taong ayaw kang umangat. Okay? So, tuloy lang. Kasi ang nagpapaumbaba, yun yung inaangat. Diba? Ayan. So, tulungan natin. Huwag natin hayaan lang natin sila. Kasi yan yung mga taong negatibo sa paligid natin. Yun yung magpapangat sa atin. Basta kung ano lang yung magandang hangarin natin, ano yung gusto nating gawin,
pagpatuloy mo lang yan at pagpatuloy lang natin hanggang sa magkaroon tayo ng resulta. So, yan. Sa mga bashers ha, tandaan nyo, imagine nyo kung yung batang yan, siya yung kapatid nyo, pinsan nyo, asawa nyo, kuya nyo, barkada nyo, tito nyo, ano kayo mararamdaman nyo pag ginaganyan, di ba? Kaibigan, kapatid, tuloy mo lang yan, mag-online selling ka lang, mag-online live ka lang, magpatuloy mo yan. Huwag mintindi nyo sasabihin ng iba kasi ganoon naman talaga, hindi tayo mabubuhay sa mundong to nang wala yung mga yan. So, wala talaga yung perfecto sa mundong to kasi lahat nandito naman na eh. Pwede kang maging masaya, pwede kang tumawa, pwede kang umiyak, pwede kang malungkot, pwede kang ma-depress, pwede kang magsawa, pwede hindi kang lahat nandito. So, nasa sa atin na lang yan kung paano natin dadalhin yan. Paano tayo magiging masaya. Okay, so, yan. Shoutout sa'yo, kapatid. Tuloy mo lang yan. At saka, more on ano lang, sipag lang sa buhay. Okay? So, yan ha, sa lahat ng mga marites dyan. Kung ayaw nyo maging masama ang kabataan, ayaw nyo maging pariwara yung kabataan, ayaw nyo nagrereklamo kayo sa kaguluhan o ingay ng mga kabataan, suportahan nyo at turuan nyo ng tama, okay? Kahit lalo na yung mga nasa social media dyan, ha? Turuan nyo ng tama, di ba? Ngayon na nga lang tayo makakita ng ganyang klaseng tao, klaseng bata na nagsusumikap, naghihirap, para lang kumita. Tapos ibabash nyo pa. Di ba? Masama sa loob yun, di ba? Anong pipiliin nyo? Yung mga kabataang mahilig sabihin natin, mga kabataang mahilig sa riot, batuhan, magnakaw, nagpatay ng tao, manaksak ng tao, manuntok ng tao, ganyan, makit ng bahay, di ba? Anong gusto nyo? Yung ganong klaseng mga bata o kabataan o yung ganitong klaseng kabataan ngayon na nagsusumikap para kumita sa araw-araw. Okay?